Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. Officially, we are now 9,146 subscribers. Malapit na po tayo sa 10,000 subscribers mark. Maraming salamat po sa inyong lahat. Shout out nga po pala sa ating mga new subscribers, no? Okay, so shout out nga po pala sa ating mga new subscribers. Okay, wait lang pa, i-check lang po natin for the last 7 days. Okay, ayan. Si Lin Channel, thank you so much. Nilda De La Rosa, okay, thank you so much. Vil Cruz, thank you so much. Okay, last 28 days tayo. I-check lang natin. Yan, no? Si Nilda De La Rosa, Forever Young, Yuru Sodemen, Rachel Miranda, Rainier Miranda, okay, yan, Jeff Hamak, Armando, Erica, Jewel, Kuyakoy, ayan, Kuyakoy, Kasimple Vlog, Vil Cruz, Maria M. Okay? Ayan, thank you so much sa inyong lahat. Maraming salamat. Sino pa ba? Ayan. Si Priscilla Channel, Nasimo, Roda Online, Tayo, Emmy, Filtrisa, and many other more, no? Thank you so much. Maraming salamat po sa inyong lahat. At ang pag-uusapan po natin today ay dyan sa Maynila, no? Si Yorme Isko Moreno. Alam naman po natin na hanggang ngayon ay ramdam ng mga taga Maynila ang mga programa ni Yorme Isko Moreno noong mayor pa siya. Okay? Noong 2019 hanggang 2022. Marami pong programa si Yorme Isko Moreno, hindi lang po social amelioration program, kung hindi po pati infrastructures. Ako, ang nagustuhan ko sa kanya ay ang kanyang mga paglilinis sa bawat sulok ng Maynila. No? Ayaw niya ng dugyot, ang pagpapailaw ng bawat lugar na madidilim, pinapaganda niya aesthetically ang mga lugar upang kaaya-aya naman puntahan ng mga turista. Therefore, ay makakapag-attract ng mga investors at syempre, gumagastos din po yung mga turista na yan. Okay? Ayan. Kaya lang po, maganda rin po sa kanya yung tunay na pagmamahal ni Yorme Isko Moreno sa mga senior citizens. No? Nagbibigay po siya ng mga ensures, nagbibigay po siya ng mga allowances at iba-iba pa. No? Kahapon lang, ito ay tumugon si Mayora Hani Lacuna na magkakaroon ng dagdag na allowance ang mga senior citizens na from 500 to 1,000. Hindi po ba matagal na din yun? Okay? Anyhow, hindi ko po alam kung anong gagawin ni Yorme Isko Moreno. No? Ang gagawin daw niya ay talagang tinitiyak ni Yorme Isko Moreno na ibabalik niya ang benepisyong nakalaan sa mga Manileño, partikular ang mga para sa senior citizens. Ayon kay Moreno, nakakalungkot na malaman at makatanggap na balita na tila nalilimutan ang benepisyo ng mga senior citizens. Anya, gagawin niyang retroactive ang benepisyo ng mga senior dahil ito ay nakalaan sa kanila. Nako po, ang laki po nun, ha? Laki po nun, ha? Masakit man sa kanyang kalooban, nakalaban si Manila Mayor Hani Lacuna o Mayora Hani Lacuna Pangan na itinuring niyang kapatid, mas nananaig sa kanya ang kanyang responsibilidad sa Maynila. Maraming proyekto ang hindi na ipagpatuloy na para sana sa taga Maynila. Gayunman, sinabi ni Moreno, ang ng Manileño pa rin ang maghusga at pagtutuunan lamang niya ay ang paglilinis at pagpapaunlad sa Maynila. Nakita niyo po ba yon? Nakita at narinig niyo po ba yon? Na sinabi niya, pananatilihing maayos at malinis ang Maynila. Di po ba? Napakagandang pakinggan. Dahil nga naman, ang Maynila ay isang kabisera ng Pilipinas.
at ang kabisera ng Pilipinas ay dapat maging maunlad, maging malinis at kaaya-aya, hindi lang po sa mga taga Maynila, kung hindi po ay sa buong Pilipinas at buong mundo. Hindi po ba? Napakagandang isipin na pagpunta mo doon ay kaaya-aya, pupunta ka dyan sa City Hall Complex ay kaaya-aya, pupunta ka dyan sa SM Manila, dadaan ka, wala kang maaamoy na kung ano-ano. Ang mga komersyo dyan sa Maynila ay kaaya-aya at nagbo-boom talaga siya. No? Hindi po ba napakasigla noon at hindi po ba kayo masaya bilang Pilipino na makikita mo na masaya po ang mga citizens at mga kamag-anak at kaibigan na nandyan po sa Maynila. Di ba? Di po ba? Di ba? At dyan sa Tondo, hindi man sa isang araw ay umunlad ang kanilang mga kabuhayan, ngunit sa awa ng Diyos at sa tulong ni Yorme Isko Moreno ay unti-unting umuunlad ang mga Tondo. Syempre mga taga-Tondo, dapat po may mga disiplina din kayo, no? Habang tumatagal, isaayos niyo ang inyong buhay at hindi lang po yan ay napakadaling paraan. Syempre, naiintindihan din po natin yan. Kaya po ang gobyerno ay dapat po na isaalang-alang din ang mga mga sitwasyon na ganyan. Bigyan po ng oportunidad ang bawat taga Maynila, hindi lang po ang mga mahihirap, middle class, pati po mga mayayaman. Lahat po, sana po ganyan din po ang Pilipinas. No? Sana po ganyan din ang Pilipinas dahil po hindi po lang isang nakikinabang ang lower class. Dapat ang middle class din po. Tandaan po natin na ang middle class ay nagtatrabaho. Ay ako po, I believe I belong to the middle class. Kasi po ang middle class nagtatrabaho, nagbibigay ng mga nagbabayad ng mga taxes at kung ano-ano pa. Di po ba? Kaya po napakahalaga po, no? So please keep on supporting, our YouTube channel para naman ang ating advocacy na bigyan ng karapat-dapat na serbisyo ang bawat isa sa atin ay nandun po, no? Bilang pagbibigay po ng mga news o analysis sa politika, no? Recently po ano po tayo, no? Meron nag-take sides po tayo, no? Diyan sa Pasig, ano po tayo, pasensya na po, no? Pero against po tayo kay Vico Soto. Diyan sa Manila, pro Yorme Isko Moreno. Diyan po sa Caloocan, against po tayo na umupo si Trillanes. At sa buong Pilipinas ay nag-take sides na po tayo, no? Ang mananalo po diyan ay Sara Duterte kung ito ay tatakbo. Pero matagal pa po yan. Pag-uusapan po natin yan araw-araw ang politika sa bawat sulok ng Pilipinas at sa Pilipinas itself. Okay? Sige po, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat po sa inyo. Ay sana po ay pagpalain po kayo ng ating mabuting Panginoon. Maraming salamat po sa inyo. God bless you all. I love you all.